Narinig ni Belle ang malakas na tunog ng flush mula sa loob ng executive restroom. Alam niyang nandyan ang CEO, si Don Emilio Salazar, ang kanyang ama. Narinig niyang may bumukas na gripo at ang mahinang pag-agos ng tubig. Sa kabila ng marangyang pinto, alam niyang nasa loob ang taong pinakamalapit sa kanya at siya naman, nasa labas, naglilinis ng sahig. Hinawakan niya ang hawakan ng walis. Ang plastik na hibla nito ay gaspang sa kanyang palad. Isang buong buwan na siya sa posisyong ito at hindi pa rin siya sanay. Hindi sa pagod o sa trabaho mismo, kundi sa pakiramdam na para siyang hangin lang sa mga mata ng lahat. Para siyang multo na naglilinis ng mga kalat na hindi niya ginawa. Hindi ko alam kung anong mas nakakababa. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang puting sahig. Ang pagiging tagalinis o ang pakiramdam na mas marami pang nakakausap ang pader kaysa sa akin. Bumukas ang pinto. Lumingon siya. Nakita niya si Don Emilio na nakasuot ng mamahaling barong, malinis at matikas. Saglit silang nagtama ng tingin at sa isang iglap, parang walang nangyari. Tinalikuran siya nito at naglakad papunta sa kanyang opisina na para bang isa lang siyang bahagi ng inventaryo ng kumpanya. Napakasakit. Gusto niyang sumigaw, "Ama, nandito ako." Pero hindi niya magawa. Ito ang pinili niya. Ang manatili sa likod ng anino upang makita ang tunay na mukha ng kumpanya. Narinig niya ang boses ni Don Emilio sa telepono. Malakas at may awtoridad. Oo, kailangan natin ng solusyon. Hindi maaring magpatuloy ang ganitong klaseng kultura. Kailangan ng pagbabago. Hinawakan ni Belle ang kanyang dibdib. Bakit hindi niya marinig iyon sa harapan? Hoy, yang sahig dyan. Parang hindi mo man lang kinuskos. Napalingon si Belle. Nasa harapan niya si Bianca Monteverde, ang COO. Suot nito ang isang business attire na animoy galing sa isang fashion magazine. Ang bawat galaw nito ay puno ng arogansya. Ang bawat salita nito, lason. "Ma'am, kinuha ko po kasi." Simula ni Belle. "Hindi ko tinatanong kung anong kinuha mo." Putol ni Bianca. "Ang tanong ko, bakit ganyan kakalat? Pataasan ba kayo ng ihi ng ibang tagalinis kung sino ang pinakamababang uri sa opisina? Aba, huwag mong sasabihin na ang linis ng banyo ng CEO ay mas importante kaysa sa conference room." Naramdaman ni Belle ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, ngunit agad niya itong pinunasan bago pa makita ni Bianca. "Sorry po, ma'am," bulong ni Belle. "Sorry?" Tumawa si Bianca ng malakas, nakakuha ng atensyon mula sa ilang empleyado na nagdaan. "Bakit? Ano ba ang papel mo dito? Magpaawa? Ang mukha mo, halos hindi ko na makita. Para kang anino na dumadaan. Mula ngayon, tatawagin kitang ang babaeng walang mukha. Dahil wala kang mukha, para ka lang isang pangalan sa payroll na hindi ko magawang alalahanin." Napayuko si Belle. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na pag-atake. "Dahil sa kalat mo, meron akong dagdag na trabaho para sa'yo." Patuloy ni Bianca. "Ito." Ibinato ni Bianca sa sahig ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Tumalsik ang putik at alikabok sa puting papel. "Naitapon ng kape ko sa mga ito kanina. Ayaw ko na may mantsa ang mga papeles ko. Linisin mo ang bawat isa sa mga yan bago matapos ang araw." Mabilis na tumunog ang telepono ni Bianca. "Hello? Okay, sige. I'll be there." Nagmamadali itong umalis. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya ang boses ni Marco Santos sa kanyang likuran. Aba, yan ba ang trabaho niya ngayon? Ang maglinis ng papel? Hindi umimik si Belle. Tiningnan lang niya ang mga maruming folder sa sahig at napapikit. "Pasensya ka na sa ugali ni Ma'am Bianca," dagdag ni Marco. Lumuhod siya sa tabi ni Belle, kumuha ng isa sa mga papel at hinaplos ito.
Huwag kang mag-alala. Magandang maganda ka. Napatingin si Belle sa kanya. Sino ka? Tanong niya. Ako si Marco. Sagot niya. Bagong software engineer. Nang makita ni Marco na may mantsa ng luha ang pisngi ni Belle, nagulat siya. Okay ka lang, miss? Tanong niya. O okay lang po. Sagot ni Belle na nagpapanggap na nagiging abala. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Sabi ni Marco. Magandang araw sa'yo. Ngunit bago siya umalis, narinig ni Belle na sinabi niya sa sarili, Aba, ang liit-liit ng mundo. Siya pala ang kapatid ni Bianca Monteverde. Napakunot ang noo ni Belle. Kapatid? Ngunit hindi niya iyon pinansin. Kailangan niyang maglinis dahil kung hindi, baka mas masahol pa ang maging trato sa kanya. Okay, sabi niya sa sarili. Magandang maganda ka. Ngunit sa kanyang likuran, may isang babae na nakasaksi sa lahat. Hawak niya ang telepono at kumuha ng luswa ng larawan. Tumawag siya sa isang tao. Natagpuan ko na ang iyong pinag-uusapan, Attorney Cardo. Sa kabilang linya, narinig ang boses ng isang matandang lalaki. Magaling. Panatilihin mo ang pakikipag-ugnayan kay Miss Monteverde. Kailangan nating malaman kung ano ang susunod niyang gagawin. Okay, sagot ng babae. May plano na rin po ako. Ang babaeng walang mukha na yon. Sasabihin ko sa kanya na mayroon akong impormasyon. Ang mga salita ay tila nagbubuo ng isang malaking balak sa ilalim ng Aegis Tech Solutions. Ang babaeng walang mukha. May isang lalaking nag-aalala sa kanya. May isang lalaking nagmamay-ari ng isang lihim. At ang pinakamalaking tanong sa lahat, ang babaeng walang mukha. May mukha nga ba talaga? Napakalalim ng hininga ni Belle habang nakatitig sa tambak ng mga maruruming papel. Walang kaabog-abog na sinimulan niya ang paglilinis. Hinugot niya ang isang basahan sa kanyang bulsa at sinimulang punaasan ang mga mantsa ng kape. Ang bawat pahid niya ay pagsubok sa kanyang sarili. Hindi lang para sa trabaho, kundi para patunayan na kaya niyang maging matatag sa kabila ng lahat. Ang baho ng lumang kape ay kumapit sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang daliri, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa galit na nararamdaman niya sa pagtrato sa kanya. Nagtatanong siya sa sarili, bakit pa ako nag-aksaya ng panahon sa ganito? Mayroon akong karapatan na tumayo at ipakita sa kanila na hindi ako basta-basta. Ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. Para maintindihan mo ang tunay na halaga ng pagiging tao, kailangan mong maging tao sa gitna ng mga tao. Iyon ang naging dahilan kung bakit siya narito. Hindi para magpakitang gilas, kundi para matuto. At ang matinding sakit na nararamdaman niya, iyon ang pinakamahalagang leksyon. Excuse me. Napatingin siya sa taas. Si Marco Santos, ang engineer na nakilala niya kahapon, ay nakatayo sa kanyang harapan. May hawak siyang maliit na lalagyan. Nag-aalangan si Belle na tumingin sa kanyang mga mata dahil natatakot siyang makita ang awa sa kanyang muka. Hindi ko alam kung para saan ito, sabi ni Marco. Pero baka makatulong. Binuksan niya ang lalagyan. Basang-basa ito at sa loob ay mayroon siyang nakitang mga basang tissue. Parang pinisil-pisil na papel, ngunit ang amoy nito ay masarap, parang amoy ng lavender. Ano yan? Tanong ni Belle. Nagtataka. Para sa iyong kamay, sagot niya. Nakita ko kahapon na ang iyong mga kamay ay marumi. Gusto ko lang, tulungan ka. Hindi niya inasahan ang ganoong kabaitan. Ang bawat tao sa Aegis Tech Solutions ay parang naglalaro ng sino ang pinakamarangal. Ngunit si Marco, siya ay totoo. Parang isang anghel na bumagsak mula sa langit at lumapag sa gitna ng impyerno. Napaluha si Belle, ngunit agad niyang pinunasan ang kanyang luha. Hindi niya gustong makita ni Marco na mahina siya. Salamat, bulong niya. Walang anuman. Ngumiti si Marco. Basta, lagi mong tandaan na mayroong tao na nakakakita ng halaga mo.
Umalis siya at naiwan si Belle na nakatitig sa kanyang mga basang tissue. Hinawakan niya ang isang tissue at pinahid sa kanyang kamay. Napakalamig at napakagaan ang pakiramdam nito. Sa kanyang pagpapatuloy sa paglilinis, narinig niya ang boses ni Bianca mula sa kanyang opisina. Nakabukas ang pinto at parang may kausap siya. Nagtataka siya kung bakit ganito kaingay si Bianca sa opisina niya. Gawin mo ang lahat para malinis ang pangalan natin, sabi ni Bianca. Kailangan nating gawin ito. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung paano. Napakunot ang noo ni Belle. Pangalan natin. Sino yan? Lihim na tumayo si Belle at lumapit sa pinto ng opisina ni Bianca. Narinig niya ang kanyang boses na nagiging mas nag-aalala. Huwag mong sabihin sa akin na nag-aalala ka. Tayo ay magkasama sa lahat ng ito, sabi ni Bianca. Hindi mo ba naisip na kung hindi tayo magtutulungan, pareho tayong mawawala? Sino yan? Sino ang sinasabi niya? Nagsimulang magkaroon ng kaba si Belle. Parang merong mas malaking bagay na nangyayari kaysa sa inaasahan niya. Okay, sabi ni Bianca. Gagawin ko ito. Kung kailangan kong magsinungaling, gagawin ko. Basta't hindi tayo mawawala sa mundong ito. Biglang tumahimik ang opisina. Nagsimula si Belle na maglakad papalayo, ngunit biglang may nagsalita. Isang boses ng lalaki na parang sa telepono. Narinig ko ang lahat. Handa ka na bang gawin ang lahat, Bianca? Oo, Cardo, sagot ni Bianca. Kung iyan ang kailangan, gagawin ko. Meron akong isang trabaho na gagawin at kailangan kong gawin ito. Si Cardo, ang pangalan na narinig niya kahapon. Sino siya? Ano ang kailangan niya mula kay Bianca? Tumigil si Belle. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang kanyang puso ay bumibilis. Parang merong isang malaking lihim na nangyayari sa ilalim ng Aegis Tech Solutions. At siya, si Belle, ay nasa gitna ng lahat. Sa loob ng opisina, narinig niya ang malalim na boses ni Cardo. Gawin mo ang lahat, Bianca. Gusto kong mawala siya sa landas ko. Siya? Sino? Sino ang gusto niyang mawala? Nagsimulang tumakbo si Belle. Hindi na niya kayang maglinis pa. Kailangan niyang malaman kung sino ang sinasabi ni Cardo at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Kinakabahan si Belle habang nagpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Ang mga salita ni Bianca sa telepono ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Gusto kong mawala siya sa landas ko. Sino siya? At sino si Cardo? Ang simple niyang misyon na alamin ang kultura ng kumpanya ay unti-unting nagiging isang balak na mas malaki pa sa kanyang inaasahan. Ang bawat ingay ay nagpapatalon sa kanyang puso. Ang bawat anino ay parang nagkukubli ng isang sikreto. Hindi na lang siya tagalinis. Siya ngayon ay isang saksi sa isang bagay na hindi niya nauunawaan. Isang matunog na clink ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakita niya si Bianca na nakatayo sa tabi ng water dispenser. Hawak niya ang isang baso at nakatingin sa kanya ng may ngiti na puno ng panunuya. Oh, nandyan ka pa pala. Babaeng walang mukha, sabi ni Bianca. Hindi ko akalain na kaya mo palang maging abala. Akala ko kasi, sa ganda ng iyong porma, sa paglilinis ka lang magaling. Huwag kang sasagot. Huwag kang titingin sa kanya, sabi ni Belle sa sarili. Patuloy lang siya sa paglilinis ng mga papeles na ibinato ni Bianca. Naramdaman niya ang init ng tubig mula sa water dispenser na unti-unting gumagapang sa kanyang mga kamay. Lumingon siya. Ano yan? Tanong ni Belle. Bakit mo ako binubuhusan ng tubig? Tumawa ng malakas si Bianca. Hindi ka ba marunong magbasa? Para sa'yo yan, sagot niya. Tinitingnan ko kung kaya mo pa bang maglinis dahil parang hindi na. Tinitingnan ko kung ano ang dapat mong gawin. Ma'am, nasusunog ako, sigaw ni Belle. Nag-init ang kanyang mga kamay at nakita niya ang maliliit na bubbles na nagsisimula ng lumitaw. Bakit mo ginagawa to? Dahil gusto kong malaman mo kung ano ang pakiramdam ng sakit. Ang sakit na nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko ang mga katulad mo
na akala mo ay may karapatan na tumayo at magsalita sa akin. Sa tingin mo, sino ka ba? Sigaw ni Bianca. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Tumayo si Belle. Ang sakit sa kanyang mga kamay ay nagiging galit. Ako ay isang tao, ma'am. Sabi niya, nanginginig ang boses. Mayroon akong dignidad. Dignidad? Tumawa si Bianca at nagbago ang kanyang tingin sa galit. Walang dignidad ang mga katulad mo. Ang mga katulad mo ay dapat lang na maglinis ng kalat ng mga iba. Naglakad siya papalapit kay Belle. Ang bawat hakbang ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Belle. Humarap siya kay Belle at itinulak ito ng malakas. Huwag mong kalimutan kung sino ka, sabi ni Bianca. Huwag mong kakalimutan na ikaw ay isang basurang dapat na itapon. Bumagsak si Belle sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay tumama sa matigas na sahig at nakaramdam siya ng matinding sakit. Ang kanyang muka ay puno ng luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Tama na, bulong niya sa sarili. Tama na. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang buhay sa labas ng Aegis Tech Solutions. Hinanap niya ang pangalan ng kanyang ama, Don Milio. Tinawagan niya ito. Isang matagal na ring ang lumipas. Ang kanyang kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hihintayin niya ang sagot, ngunit wala. Walang sagot. Akala niya ay wala siyang masasalihan at na-disappoint siya. Anak? Ang malalim na boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Bakit ka tumawag? Mayroon bang problema? Ama, sabi ni Belle, at naramdaman niya ang luha na bumaba sa kanyang pisngi. Hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya ang ganito. Pinilit nila akong magtrabaho ng ganoon kadumi. At ngayon, sinunog pa nila ang aking mga kamay. Tumahimik ang kabilang linya. Ang katahimikan ay parang isang matalim na kutsilyo. Hindi siya nagsalita at hinintay niya ang reaksyon ng kanyang ama. Narinig ko ang lahat, sabi ni Don Milio. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Sapat na, anak. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Nakatayo si Belle sa gitna ng opisina. Ang kanyang kamay ay nanlalata sa sakit. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot at galit. Naghihintay siya. Anong gagawin ng kanyang ama? Ibinigay niya ang lahat. At ngayon, oras na para bumalik ang lahat sa kanya. Isang malakas na thud ang gumising sa lahat. Ang tunog ng pinto ng elevator na bumukas ay nagdulot ng isang matinding katahimikan. Lahat ng empleyado, maging ang mga nasa gilid, ay tumigil sa kanilang ginagawa. Naroon si Don Milio, ang CEO ng Aegis Tech Solutions, ang taong walang sinuman, ang naglalakas loob na kausapin ng walang appointment. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa kanyang anak, si Belle. Mayroon siyang isang tingin sa kanyang muka na hindi maipaliwanag. Hindi ito galit, hindi rin ito awa. Ito ay parang isang hari na tinitingnan ang kanyang kaharian. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya papalapit kay Belle. Ang bawat hakbang niya ay parang isang tunog ng bomba. Lahat ay nagtataka kung bakit ang CEO ay lalapitan ng isang tagalinis. Si Belle, na nakasuot pa rin ng kanyang maruming uniforme, ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isabel, sabi ni Don Milio. Ang kanyang boses ay malakas, ngunit puno ng awa. Tapos na ang lahat. Tumango si Belle. Sa loob ng conference room, ang lahat ng manager at executive ay naroroon. Si Bianca ay nasa gitna. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Sir, ano po ang nangyayari? Tanong niya. Mayroon akong mahalagang anunsyo, sabi ni Don Milio. Ang kumpanyang ito ay hindi lang tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa mga tao. Kaya naman, mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa inyo.
Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Belle, na nakasuot pa rin ng kanyang uniforme. Narinig niya ang ilang mahinang bulong. Sino yan? Bakit nandyan siya? Siya ba ang tagalinis? Tumingin si Don Milyo kay Belle at ngumiti siya ng bahagya. Ang babaeng ito? Sabi niya. Ang babaeng tinatawag ninyong walang mukaa. Siya ang nag-iisang anak ko, si Isabel Reyes. Tumahimik ang buong conference room. Ang mga salitang ito ay parang isang matalim na kutsilyo na bumagsak sa kanilang lahat. Ang lahat ng mata ay nasa kay Belle. Ang lahat ay hindi makapaniwala. Narinig ni Belle ang malakas na pagbagsak ng baso. Si Bianca Monteverde, ang CEO na nag-insulto sa kanya, ay tumayo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi. Hindi iyan totoo. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Impossible! Tumawa si Don Milyo. Bianca, ang iyong pagiging arogante ay naging sanhi ng iyong pagbagsak. Siya ay hindi lang aking anak, siya rin ay ang taong mas matalino kaysa sayo. Ang lahat ay nagulat. Si Bianca, ang pinakamalakas na babae sa Aegis Tech Solutions, ay nawalan ng mukha. Sa isang sulok, si Marco Santos ay nakatayo. Nakikita niya ang lahat, ngunit parang hindi siya makapaniwala. Si Belle, ang babaeng tinulungan niya, ay ang anak ng CEO. Ang kanyang kaibigan ay ang tagapagmana ng kumpanya. Nang tumingin siya sa mga mata ni Belle, nakita niya ang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Marco? Sabi ni Belle. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko sinasadya. Ngunit tumalikod si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Marco. Bakit mo ako niloko, Belle? Tumalikod si Marco. Ang bawat hakbang niya ay parang tumatapak sa mga basag na piraso ng salamin. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit? Pagtataksil? Pagtatakda? Ang babaeng tinulungan niya, ang babaeng pinuntahan niya araw-araw para magbigay ng kahit kaunting liwanag sa kanyang mundo, ay ang anak ng may-ari ng kumpanya. Pakiramdam niya ay niloko siya. Hindi dahil sa posisyon ni Belle, kundi dahil sa pagtatago nito. Naisip niya ang lahat ng mga sandali na nag-usap sila. Ang mga ngiti, ang mga pahiwatig, ang mga panunumpa. Lahat ba yon ay isang laro lamang para sa kanya? Isang laro na nilalaro niya sa isang mahirap na tagalinis. Kinabukasan, pumasok si Marco sa trabaho. Nag-iba ang hangin. Ang mga bulungan ay parang isang malakas na tunog ng tambol sa kanyang utak. Ang tagalinis. Siya pala ang anak ng CEO. Ano ba ang nangyayari? Hindi na tayo ligtas. Narinig niya ang bawat bulong. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, nakita niya si Belle. Siya ay hindi na nakasuot ng uniforme ng tagalinis. Siya ay nakasuot ng isang simpleng business attire. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Parang hindi siya komportable sa kanyang bagong posisyon. Nakita niya na tumingin sa kanya si Belle. Humakbang siya, papalapit sa kanya. Marco, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Gusto kong magpaliwanag, ngunit tumalikod si Marco. Hindi, bulong niya. Hindi ngayon. Bakit? Tanong ni Belle. Bakit hindi mo ako pakinggan? Bakit? Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Dahil sa bawat salita na sinabi mo sa akin, naniwala ako. Naniwala ako na merong isang babaeng marunong magpahalaga sa simpleng kabaitan. Ngunit nagkamali ako. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Tumalikod si Marco at naglakad papalayo. Narinig niya ang hikbi ni Belle, ngunit hindi siya lumingon. Nagsimula si Belle sa kanyang bagong tungkulin bilang Human Resources and Culture Consultant. Ang kanyang unang trabaho ay ang mag-imbestiga sa kultura ng kumpanya. Habang naglalakad siya sa hallways, ang lahat ay tumitingin sa kanya, ngunit walang nagsasalita.
Ang mga ngiti na dati ay nasa kanilang mga muka ay pinalitan ng takot at pag-aalala. Nagtataka si Belle. Anong nangyayari? Bakit ganoon na lang ang reaksyon ng lahat? Sa kanyang opisina, sinimulan niya ang kanyang pag-aaral. Tiningnan niya ang mga file ng mga empleyado na nag-resign sa nakalipas na 5 taon. Napansin niya ang isang pattern. Ang lahat ng mga empleyado na nag-resign ay meron ding mga reklamo tungkol sa bullying at harassment. At ang pangalan na patuloy na lumalabas ay si Bianca. Bakit? Bulong ni Belle. Ano ang dahilan? Sa kanyang paghahanap, nakita niya ang isang lumang email. Ang email ay galing sa isang dating empleyado na si Luis. Ang email ay naglalaman ng mga salita na, "Si Cardo ay ginamit si Bianca para tanggalin ako. Si Cardo, ang pangalan na narinig niya kahapon, ang taong may kinalaman sa plano ni Bianca." Biglang may kumatok sa pinto. Si Don Milio. "Anak, pumunta ka sa opisina ko. Mayroon akong ibibigay sa'yo." Nagtataka si Belle, ngunit sumunod siya sa kanyang ama. Sa loob ng opisina ng CEO, binuksan ni Don Milio ang isang drawer sa kanyang desk. Kinuha niya ang isang makapal na folder. Ito ang mga file ng mga empleyado na nagreklamo sa akin sa nakalipas na 5 taon. Ang iba ay hindi ko na inasikaso dahil abala ako sa ibang bagay. Kinababahan si Belle. Kung ang mga ito ay mga reklamo, bakit hindi niya ito inasikaso? Ngunit sa gitna ng mga file, nakita ni Belle ang isang folder. Ang pangalan nito ay Ang Pagsasanay ni Isabel. Ito ay ang kanyang sariling file. Sa loob, mayroong mga larawan niya, mga tala, at mga ulat tungkol sa kanyang pag-uugali. At ang huling linya ay nagsasabi, hindi pa siya handa. Kailangan pa niyang maging matatag. Nanginginig ang mga kamay ni Belle habang hawak ang folder na may nakasulat na Ang Pagsasanay ni Isabel. Isang mainit na alon ng galit at sakit ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa mga empleyado na biktima ng pang-aabuso. Ito ay tungkol sa kanya. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang sakit, ay bahagi lamang ng isang laro. Isang laro na nilalaro ng kanyang sariling ama. "Ama," sabi ni Belle, ang kanyang boses ay nanginginig. "Alam mo na, alam mo ang lahat." Walang imik si Don Milio. Nakatayo lang siya sa harap ng kanyang desk. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Para siyang isang estatwa, matigas at walang buhay. "Bakit mo ginawa ito?" tanong ni Belle, at naramdaman niya ang luha na bumaba sa kanyang pisngi. "Bakit mo ako niloko? Ang lahat ng sakit na naranasan ko, ang lahat ng pang-iinsulto, bahagi lang ba yon ng iyong plano?" Humakbang si Don Milio papalapit kay Belle. "Anak, hindi mo naiintindihan," sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim. "Ginawa ko ito para sa'yo, para maging malakas ka." "Malakas?" sumigaw si Belle. "Ang ibig mong sabihin, para maging isang manika na lalaruin mo sa iyong mga plano? Para maging isang eksperimento sa iyong mga ambisyon?" Binitawan niya ang folder at bumagsak ito sa sahig. Ang mga larawan niya ay nakakalat. Nakita niya ang isang larawan niya na nakasuot pa rin ng kanyang uniforme ng tagalinis. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. "Belle," sabi ni Don Milio, "ako ay nabigo dati. Naniwala ako sa isang tao na akala ko ay tapat. Pinagkatiwalaan ko ang lahat sa kanya at sa huli, pinagtaksilan niya ako. Nawala ang lahat sa akin at ayaw kong mangyari yon sa'yo." Hindi umimik si Belle. Narinig niya ang sakit sa boses ng kanyang ama, ngunit ang kanyang sariling sakit ay mas matindi. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pag-unawa, galit, pagtatatwa. "Sino ang taong yon?" tanong ni Belle. "Hindi na mahalaga," sagot ni Don Milio. "Ang mahalaga, matuto ka mula sa aking mga pagkakamali. Kailangan mong maging handa sa mundo na puno ng mga taong kayang magpanggap. Kailangan mong matuto na maging matalino at mapanuri."
Kaya mo ako sinaktan? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya mo ako pinaghirapan? Kaya mo ako pinabayaan na maranasan ang lahat ng pang-aabuso? Walang sagot si Don Milio. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot. Umalis ako, sabi ni Belle. Hindi ko na kaya ang ganito. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kaibigan, ang kanyang sarili, lahat ay parang nagiging isang malaking kasinungalingan. Paglabas niya ng opisina, narinig niya ang kanyang cellphone na nag-vibrate. Isang text message, isang numero na hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Isang larawan. Larawan ni Bianca Monteverde. Ngunit hindi siya mag-isa. May kasama siyang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay hindi pamilyar kay Belle. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang merong isang bagay na nakatago. Ang kanyang mata ay lumaki. Sino siya? At bakit may larawan niya kasama si Bianca? Nakatitig siya sa larawan. Ang lalaki ay nakangiti. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi totoo. Parang merong isang bagay na nakatago sa likod ng kanyang nangiti. Sino ka? Bulong ni Belle. Tumunog ang telepono ni Bianca Monteverde. Walang awa niyang hinagis ang mga dokumento sa kanyang desk. Ang galit ay kumakain sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay bigla na lang naglaho sa isang iglap. Isang tagalinis. Isang tagalinis na ngayon ay anak ng CEO. Hindi! Bulong niya sa sarili. Hindi ako papayag na matalo sa isang katulad niya. Sumagot siya sa tawag. Cardo? Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Anong nangyayari? Akala ko ba nasa kamay natin ang lahat? Sa kabilang linya, si Attorney Cardo Garcia ay tumawa. Huwag kang mag-alala, Bianca. Isang maliit na problema lamang iyan. Hindi pa tapos ang laro. Maliit na problema? Sumigaw si Bianca. Tingnan mo ako, Cardo. Ako ay isang COO. Ngayon, ako ay isang tauhan na lang na walang ginagawa. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Huwag kang mag-alala, sagot ni Cardo. Mayroon akong solusyon. Mayroon akong impormasyon na magpapabagsak sa kanila. Hindi na nag-isip si Bianca. Ang kanyang puso ay puno ng pagnanais na manalo. Ang kanyang utak ay puno ng pagnanais na bumalik sa kanyang posisyon. Ano yan? Tanong ni Bianca. Isang bagay na may kinalaman sa iyong ama. Isang bagay na hindi mo malalaman kung hindi ka magtitiwala sa akin. Sagot ni Cardo. Mayroon akong isang bagay na magpapabagsak sa kanila. Kailangan lang nating gawin ito sa tamang paraan. Nakinig si Bianca sa bawat salita ni Cardo. Ang kanyang utak ay parang isang makina na nag-iisip ng mabilis. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na mag-iba ang lahat. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Bianca. Kailangan mong gawin ang lahat ng aking sasabihin. Kailangan mong magsinungaling. Kailangan mong magpanggap. Kailangan mong maging isang tao na hindi ka. Sagot ni Cardo. Kung gagawin mo ito, babalik ka sa iyong posisyon. Maging mas malakas ka pa sa dati. Hindi na nag-isip si Bianca. Ang kanyang pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan ay mas malakas pa sa kanyang takot. Gagawin ko. Bulong niya. Nang matapos ang tawag, nakita niya ang isang email. Ang subject line ay mga lihim na dokumento. Binuksan niya ito. Sa loob ay merong mga file na may kinalaman sa mga transaksyon ng kumpanya. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, mayroon ding isang larawan. Isang larawan ni Don Milio kasama ang isang babae. Siya ay maganda. Ang kanyang muka ay parang isang anghel. Ngunit ang larawan ay merong isang bagay na nakatago. Sa ilalim ng larawan, mayroong isang caption na nagsasabi, "Ang kasinungalingan ay hindi maaaring manalo." Kinabahan si Bianca. Ang larawang ito ay hindi totoo. Ito ay ginawa. Ngunit kung ipapakita niya ito, magkakaroon siya ng pagkakataon na manalo.
Siya ang dapat na magdusa. Bulong niya sa sarili. Hindi ako. Nag-isip siya. Ang larawang ito ay hindi totoo. Ngunit ang epekto nito ay totoo. Kung ipapakita niya ito, magkakaroon ng kaguluhan. Ang kaguluhan ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na bumalik sa kanyang posisyon. Gagawin ko, sabi ni Bianca. Ngunit may isang bagay na hindi niya alam. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay sinusubaybayan. Isang babae na may kamera sa kanyang kamay ay nakatayo sa labas ng kanyang opisina. Nakikinig siya sa lahat. Narinig niya ang bawat salita ni Bianca sa telepono. Ang bawat salita ni Cardo. Ang lahat. Hindi, bulong niya sa sarili. Ito ay isang bitag. Hindi ko siya papayagan na gawin ito. Ang babae ay nag-text. Mayroon silang isang plano. Mayroon silang isang larawan na hindi totoo. Kailangan nating pigilan sila. Hindi mapakali si Marco sa kanyang upuan. Isang linggo na ang nakalipas mula nang malaman niya ang tunay na pagkatao ni Belle. Isang linggo na rin siyang umiiwas sa dalaga. Subalit ang bawat pag-iwas niya ay nagdudulot lamang ng mas matinding pagkalito sa kanyang isipan. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Belle, ang lungkot sa kanyang mukha nang magsimula ito sa bagong tungkulin. May mali. Mayroong isang bagay na hindi niya nauunawaan. Ang mga kasamahan niya ay patuloy sa pagbubulungan. Ang iba ay may pagtatago sa kanilang mga mata. Ang iba naman ay takot. Ngunit si Belle, nakita niya kung paano ito humarap sa lahat ng mag-isa. Ang mga mata nito ay may bakas ng sakit, ngunit matatag. Tama na, bulong ni Marco sa sarili. Hindi niya kayang manatili sa kadiliman. Habang ang taong pinaniniwalaan niya ay nagdudusa, tumayo siya at naglakad patungo sa opisina ni Belle. Ang bawat hakbang niya ay parang pagsubok sa kanyang sarili. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang kanyang galit? At paano niya ipapaliwanag ang unti-unting pagbabalik ng kanyang tiwala? Belle? Kumatok si Marco sa pinto. Tumingin si Belle. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Marco? Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Marco. Tumango si Belle. Sa loob ng opisina, naramdaman ni Marco ang lamig sa pagitan nila. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Simula ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang lahat ng pinag-usapan natin, ang lahat ng oras na magkasama tayo, pakiramdam ko ay niloko mo ako. Yumuko si Belle. Hindi ko sinasadya, Marco. Mayroong dahilan kung bakit ko ginawa iyon. Pero ngayon, mayroong mas malaking problema. Sinimulan ni Belle ang pagpapaliwanag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga email, ang pangalan ni Cardo, at ang narinig niyang pag-uusap ni Bianca. Ikinuwento niya rin ang tungkol sa file na ang pagsasanay ni Isabel at ang pakiramdam na pinaglalaruan siya ng kanyang sariling ama. Nakinig si Marco ng maingat. Ang kanyang puso ay unti-unting lumambot. Ang sakit ay nananatili, ngunit ang pag-unawa ay nagsimulang mamuo. Hindi ito isang laro para kay Belle. Siya ay biktima rin. Kaya ko bang paniwalaan ang lahat ng ito? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Belle. Hindi ko alam, sagot ni Belle. Pero alam ko na merong isang bagay na mali. At kailangan nating malaman kung ano. Nagbigay ng USB si Belle kay Marco. Ito ang nakuha ni Bianca, sabi niya. Naglalaman ito ng mga file na sinabi niya na magpapabagsak kay Don Milio. Binuksan ni Marco ang USB sa kanyang laptop. Ang screen ay napuno ng mga financial reports, mga email at isang larawan. Ang larawan ni Don Milio kasama ang ina ni Belle, ngunit ito ay halatang halata na inedit. Ang mga petsa ay hindi tumutugma at ang mga detalye ay malabo. Ito ay fabricated, bulong ni Marco. Gawa-gawa lang. Ang larawang ito, hindi totoo. Sinimulan nilang suriin ang mga financial reports,
Ang bawat numero ay tila tama sa unang tingin, ngunit nang masusing tingnan, nakakita sila ng mga maliliit na pagkakaiba. Mga paglilipat ng pondo sa mga kumpanyang hindi pamilyar. Tingnan mo ito, sabi ni Marco. Itinuro ang isang pangalan ng kumpanya. Mayroong isang kumpanya na nakalista dito, Veritas Holdings. Hindi ko pa narinig yan. Nag-search si Bell sa Veritas Holdings. Ang mga resulta ay nagpakita na ang Veritas Holdings ay isang kumpanya na nagmamay-ari ng isang malaking bahagi ng isang kakompetensya ng Egistech Solutions. At ang pangalan na lumitaw bilang may-ari ng Veritas Holdings, Attorney Ricardo Cardo Garcia. Si Cardo, bulong ni Bell. Siya ang nasa likod ng lahat. Napagtanto nila, si Bianca ay hindi ang utak sa likod ng lahat ng ito. Siya ay isang tauhan lamang, isang desperadong tao na handang gawin ang lahat para sa kanyang sariling ambisyon. Ngunit ang tunay na kaaway ay si Attorney Cardo. Kailangan nating ipaalam ito sa ama, sabi ni Bell. Pero paano? Tanong ni Marco. Kung mayroon siyang kakayahan na mag-fabricate ng mga dokumento, ibig sabihin, mayroon siyang access sa mga file ng kumpanya. At kung gayon, paano natin malalaman kung mayroon pang ibang mga impormasyon na ginawa niya? Nakatitig silang dalawa sa screen ng laptop. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot. Ang bawat hakbang nila ay parang nagiging mas mapanganib. Biglang, ang screen ng laptop ni Marco ay nagdilim. Ang lahat ay nawala. At pagkatapos, isang malaking dilaw na teksto ang lumabas. Huwag kayong makialam. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa gulat. Mayroong isang tao na nakikinig. Mayroong isang tao na nagmamanman. At ang taong iyon ay hindi nagpapatawad. Ang mga mata ni Bell ay nanlalaki sa gulat habang nakatitig sa monitor. Huwag kayong makialam. Ang mga salitang iyon ay parang tinig mula sa impyerno, direktang tumama sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, alam ni Attorney Cardo ang lahat. Alam niya na iniimbestigahan nila siya. Paano? Bulong ni Marco. Ang kanyang muka ay namumutla. Paano niya nalaman? Tumayo si Bell. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan nating ipaalam ito kay ama. Ngayon na. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa sila makakilos, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng gusali. Ang mga ilaw ng pulis ay sumasayaw sa mga dingding ng opisina. Ano yan? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. 2 pulis na nakasuot ng kanilang uniforme ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Marco Santos? Tanong ng isang pulis. Ako po, sagot ni Marco. Ang kanyang puso ay bumibilis. Kayo po ay arestado, sabi ng pulis. Kayo po ay may kasong industrial espionage. Ano? Sumigaw si Bell. Hindi. Hindi totoo yan. Huwag po kayong makialam, miss, sabi ng pulis. Mayroon kaming sapat na ebidensya. Hinawakan ng pulis ang kamay ni Marco. Tiningnan ni Marco si Bell. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Bell, bulong niya. Hindi ako ang gumawa nito. Alam ko, sagot ni Bell. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam ko, Marco, hindi ka nila maaring dalhin. Ngunit huli na ang lahat. Kinaladkad ng mga pulis si Marco palabas ng opisina. Narinig ni Bell ang kanyang mga sigaw, ngunit wala siyang magawa. Walang sino man ang nakikinig. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala ay naglaho. Ang taong nagbigay sa kanya ng liwanag ay ngayon ay nasa dilim. Bell, sabi ng isang boses mula sa likuran. Lumingon si Bell. Naroon si Attorney Cardo, nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nangiti na parang demonyo. Gusto mong malaman kung bakit? Tanong ni Attorney Cardo. Dahil pinatay niya ang babaeng mahal ko, ang ina mo. Napakalalim ng hininga ni Bell. Ang kanyang mundo ay gumuho.
Ang kanyang ama? Ang kanyang ina? Anong ibig sabihin nito? Anong sinasabi mo? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang iyong ama, sabi ni Attorney Cardo. Ang kanyang nangiti ay lumaki. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang ina mo. At ngayon, siya ang magbabayad. Hindi, bulong ni Belle. Hindi totoo yan. Gusto mong malaman kung bakit? Tanong ni Attorney Cardo. Dahil ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawala sa isang iglap. Ang kumpanyang ito, ang lahat ng iyong minamahal, mawawala sa isang iglap. Nakatitig si Belle sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Ang lahat ng kanyang sakit ay nagiging pagnanais na manalo. Hindi ka mananalo, sabi ni Belle. Tumawa si Attorney Cardo. Tingnan natin, Belle. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli. Gusto mong malaman kung bakit? Dahil pinatay niya ang babaeng mahal ko. Ang ina mo. Ang mga salita ni Attorney Cardo ay parang mga matatalim na karayom na tumusok sa puso ni Belle. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang ama, ang taong pinaniniwalaan niya, ay ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Hindi ito maaring totoo. Ngunit ang sakit sa mga mata ni Attorney Cardo ay totoo. Ang galit sa kanyang boses ay totoo. Anong sinasabi mo? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Attorney Cardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Minahal ko ang iyong ina, Belle. Higit pa sa iniisip mo. Ngunit pinili niya ang iyong ama. Pinili niya ang yaman, ang kapangyarihan. At sa huli, iyon ang kumitil sa kanyang buhay. Ikinuwento ni Attorney Cardo ang kanyang bersyon ng kwento kung paano siya at ang ina ni Belle ay magkasama nung bata pa sila. Kung paano siya nagmamahal sa ina ni Belle, ngunit hindi siya pinansin. Kung paano siya sumumpa na babawiin ang lahat ng kanyang nawala. Ang iyong ama, sabi ni Attorney Cardo, siya ang dahilan kung bakit namatay ang ina mo. Ang aksidente sa sasakyan na yon, hindi iyon aksidente. Ito ay isang pagtatangka na patayin siya. Ngunit sa halip, ang iyong ina ang namatay. Napaluha si Belle. Ang bawat salita ni Attorney Cardo ay parang suntok sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang alam ay isang kasinungalingan. Ako ay naghintay ng maraming taon, Belle. Patuloy ni Attorney Cardo. Naghintay ako ng tamang pagkakataon para balikan ang lahat ng kinuha niya sa akin. Ang aking pamilya, ang aking pagmamahal, ang lahat. Naramdaman ni Belle ang isang bagay sa kanyang bulsa, ang kanyang cellphone. Nakalimutan niya na bukas ang voice recorder. Ang lahat ng sinasabi ni Attorney Cardo ay nire-record. Ginamit ko si Bianca, sabi ni Attorney Cardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Siya ay isang desperadong babae na handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. At ang mga tulad niya, madaling gamitin. Nagpatuloy si Attorney Cardo sa pagpapaliwanag ng kanyang masalimuot na plano. Kung paano niya ginamit ang mga kakumpetensya, ang mga inedit na dokumento, at ang pagmamanipula sa mga empleyado para sirain ang reputasyon ng Aegis Tech Solutions. At ngayon, sabi ni Attorney Cardo, nasa kamay ko na ang lahat. Ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama ay mawawala sa isang iglap. At ikaw, Belle, ikaw ang sisingilin sa lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatagumpay, napansin ni Attorney Cardo ang isang bagay. Ang mga mata ni Belle, ang mga mata na puno ng galit at determinasyon. Hindi ka mananalo, sabi ni Belle. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ka maaaring manalo sa pamamagitan ng kasinungalingan at paghihiganti. Tumawa si Attorney Cardo. Huwag kang magpanggap na ikaw ay matatag, Belle. Alam ko na ikaw ay nasasaktan. Alam ko na ang iyong mundo ay gumuho. Ngunit hindi na nakikinig si Belle. Ang kanyang isipan ay gumagawa ng isang plano. Kailangan niyang iligtas si Marco. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ama. At kailangan niyang iligtas ang kumpanya.
Habang nagpapatuloy si Attorney Cardo sa kanyang mga pahayag, dahan-dahang binuksan ni Belle ang kanyang cellphone at ipinadala ang voice recording sa isang contact. Ang kanyang mata ay nakatitig sa screen. Isang berdeng sent na icon ang lumabas. Nang matapos ang kanyang pagpapaliwanag, tumingin si Atty. Cardo kay Belle. Gusto mong malaman kung sino ang taong makakatulong sa'yo? Walang sino man. Mali ka, sabi ni Belle. Mayroon akong tinawagan. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Atty. Cardo sa kanyang cellphone. Isang notification, isang email, isang voice recording. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Anong ginawa mo? Sigaw ni Atty. Cardo. Ngunit hindi na umimik si Belle. Sa kanyang cellphone, meron siyang isang text message. Nasa kamay ko na ang lahat ng kailangan natin. Ang malakas na tunog ng send sa cellphone ni Belle ay parang isang putok ng baril sa tahimik na opisina. Namutla ang mukha ni Atty. Cardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapangan mula sa babaeng akala niya ay madaling manipulahin. Anong ginawa mo? Sigaw ni Atty. Cardo. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ngunit bago pa makasagot si Belle, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Don Milio, kasama ang ilang miyembro ng Board of Directors. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga mata ay nakatitig kay Atty. Cardo. Ricardo, sabi ni Don Milio, ang kanyang boses ay malamig. Mayroon tayong pag-uusapan. Ang lahat ay umupo sa conference table. Si Belle ay nasa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ito na. Ito ang oras ng katotohanan. Mayroon akong isang bagay na kailangan kong sabihin sa inyo. Simula ni Belle. Ang kanyang boses ay matatag. Ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga linggo, ang lahat ng kaguluhan sa kumpanya, hindi ito aksidente. Nagpatingin ang lahat kay Atty. Cardo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit wala siyang magawa. Binuksan ni Belle ang kanyang cellphone at ipinlay ang voice recording. Ang bawat salita ni Atty. Cardo, ang bawat pag-amin ng kanyang plano, ang bawat pahayag ng kanyang paghihiganti, ang lahat ay narinig ng lahat. Ang lahat ng miyembro ng board ay nagulat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagtataksil. Ricardo, sabi ng isang miyembro ng board, paano mo nagawa ito? Hindi totoo yan, sigaw ni Atty. Cardo. Ito ay fabricated. Ito ay isang kasinungalingan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Bianca Monteverde. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Atty. Cardo, sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay nanginginig. Tama na, huwag mo na itong ipagpatuloy. Lahat ay nagulat. Si Bianca, ang taong akala nila ay kasabwat ni Atty. Cardo, ay ngayon ay nasa panig ni Belle. Bianca, anong sinasabi mo? Tanong ni Atty. Cardo. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Hindi ko na kaya, sagot ni Bianca. Akala ko ay matutulungan mo ako. Akala ko ay babalik ako sa aking posisyon. Ngunit ang lahat ay isang kasinungalingan. Pinagtaksilan mo ako, Atty. Cardo. Ikinuwento ni Bianca ang lahat. Kung paano siya nilinlang ni Atty. Cardo. Kung paano siya pinilit na magsinungaling at magmanipula. Kung paano siya pinangakuan ng kapangyarihan at paghihiganti. Patawad, Belle, sabi ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinatawad mo ba ako? Tumango si Belle. Ang kanyang puso ay puno ng awa. Alam niya na si Bianca ay isang biktima rin. Isang biktima ng ambisyon at takot. Si Atty. Cardo ay napaluhod. Ang lahat ng kanyang plano ay gumuho. Ang lahat ng kanyang paghihiganti ay nawala. Agad na pumasok ang mga pulis at inaresto si Atty. Cardo. Walang pagtutol na sumama siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at galit. Don Milio, sabi ni Belle. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Mayroon akong isang bagay na kailangan kong sabihin sa inyo.
Sinimulan ni Belle ang pagpapaliwanag tungkol sa kwento ni Atty. Cardo, tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, tungkol sa paghihiganti na pinaniniwalaan ni Atty. Cardo na totoo. Yumuko si Don Milio. Ang kanyang muka ay puno ng sakit. Totoo ang sinabi niya, anak. Nagkaroon ng aksidente. Ngunit hindi ako ang dahilan. Mahal na mahal ko ang iyong ina. Ikinuwento ni Don Milio ang buong katotohanan. Kung paano niya sinubukang iligtas ang ina ni Belle. Kung paano siya nagdusa pagkatapos ng pagkamatay nito. Kung paano siya nagtago sa likod ng kanyang trabaho. Patawad, anak, sabi ni Don Milio. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad kung hindi ko sinabi sa'yo. Gusto ko lang protektahan ka. Niyakap ni Belle ang kanyang ama. Ang lahat ng kanyang sakit ay nawala. Ang lahat ng kanyang galit ay naglaho. Ang pagmamahal sa pagitan nila ay bumalik. Sa isang sulok, bumukas ang pinto. Pumasok si Marcos Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya si Belle, tumakbo siya papalapit at niyakap ito ng mahigpit. Belle, bulong niya. Okay ka lang ba? Okay ako, sagot ni Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Marco. Salamat sa lahat. Isang buwan ang lumipas mula nang bumalik ang kapayapaan sa Aegis Tech Solutions. Ang usap-usapan tungkol sa mga nangyari ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang bagong pag-asa at pagbabago. Nakatayo si Belle sa harap ng board. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang aking karanasan bilang isang tagalinis, simula ni Belle, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad, ay nagturo sa akin ng mahalagang leksyon na ang bawat tao, anuman ang kanyang posisyon, ay may karapatan sa respeto at dignidad. Ipinresenta niya ang kanyang plano para sa culture of care and respect. Ito ay hindi lamang isang simpleng patakaran. Ito ay isang komprehensibong programa na kinabibilangan ng regular na training sa sensitivity, isang anonymous reporting system para sa harassment, at mga aktibidad na nagtataguyod ng teamwork at pagkakaisa. Ang bawat empleyado, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ay binigyan ng boses. Ang board, na pinamumunuan ni Don Milio, ay nagbigay ng isang malakas na palakpakan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga. Isabel, sabi ni Don Milio, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakamahusay na pagpipilian para sa posisyong ito. Opisyal na itinalaga si Belle bilang Human Resources and Culture Consultant. Ito ay hindi lamang isang titulo. Ito ay isang misyon. Isang misyon na gawing isang lugar ng paggalang at pagkakaisa ang Aegis Tech Solutions. Pagkatapos ng meeting, naglakad si Belle sa parke sa tabi ng opisina. Nakita niya si Marco na nakaupo sa isang bench, nakatingin sa malayo. Ang kanyang puso ay bumilis. Ang lahat ng sakit sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Napalitan ng pag-unawa at pagmamahal. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Marco. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Iniisip ko ang lahat, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kalayuan. Ang lahat ng nangyari, ang lahat ng sakit, at ang lahat ng pagbabago. Hinawakan ni Belle ang kamay ni Marco. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Salamat sa pagtulong sa akin. Nilingon ni Marco si Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Belle, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Minahal kita. Simula pa lang noong ikaw ay isang tagalinis at mas minahal pa kita ngayon. Pwede ba? Pwede ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay? Tumango si Belle. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Pwede ba kitang ligawan? Tanong ni Marco. Ngumiti si Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Oo, Marco, sagot niya. Oo, pwede.
Niyakap ni Marco si Belle ng mahigpit. Ang kanilang mga puso ay nag-isa. Ang kanilang mga pangarap ay nag-isa. Kinabukasan, umupo si Belle sa kanyang bagong opisina. Ang kanyang desk ay malinis at maayos. Ang kanyang view ay malawak. Nakikita niya ang buong syudad. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala niya ang kanyang sarili bilang isang babaeng walang mukha. Ngunit ngayon, mayroon siyang mukha. Isang mukha na puno ng tapang, talino, at pagmamahal. Hindi na siya nag-iisa. Meron siyang Marco, meron siyang ama, meron siyang kumpanya na handang magbago. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang posisyon o yaman, kundi sa kanyang puso. At ang pagmamahal na puno ng pag-unawa at pagpapatawad, iyon ang pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat. Tumingin si Belle sa bintana, sa abalang lungsod sa ibaba. Ang bagong araw ay sumisikat at kasama nito, isang bagong simula. Isang bagong simula para sa kanya, para kay Marco, at para sa Aegis Tech Solutions. Ang kwento ng Ang Babaeng Walang Mukha ay tapos na. At ngayon ay nagsisimula na ang kwento ng Ang Reyna ng Pagbabago. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isabel Bel Reyes at Marco Santos, isang paglalakbay na nagsimula sa kadiliman at nagwakas sa liwanag. Sa aming mga minamahal na mambabasa, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin. Isang karangalan ang inyong pagtanggap sa aming kwento at ang inyong pagbibigay pansin sa bawat salita, bawat emosyon, at bawat pagbabago. Mula sa simula, layunin namin na magbigay inspirasyon sa inyo sa pamamagitan ng paglalakbay ni Belle, isang babaeng nagsimula bilang walang mukha at naging reyna ng pagbabago. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay hindi naging madali. May mga sandali na kami ay nasasaktan, umiiyak, at natatawa kasama ang aming mga karakter. Ang bawat pahina, bawat salita, ay puno ng aming puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok, mayroong isang pagkakataon upang maging mas malakas. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nais naming iparating ang mga mahalagang mensahe ng pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi tungkol sa pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad sa iba, kundi tungkol sa pagpapatawad sa sarili. At ang pag-asa ay ang liwanag na nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy anuman ang mangyari. Ang kwentong ito ay mag-iwan ng isang magandang alaala sa inyong mga puso. Ang bawat aral na natutunan ni Belle ay maging inspirasyon para sa inyo. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga damdamin. Ang inyong mga salita ay mahalaga sa amin. Nagmamahal, kilig bawat sandali.